2,000 taon nang nakalipas ay ipinakita si Great Spirit Leno na nais na daw magpunta sa Demon Castle para makipagkasando sa Demon King. Nang bigla silang atakihin ng isang god na si Nus Gallia, dahil nais daw nitong gamitin ang sinapupunan ni Leno para ipanganak ang anak niya na tatapos daw sa Demon King. Subalit ayaw pumayag ni Leno na ipagamit ang bahay bata niya sa siraulong god kaya nagpalabas siya ng mga halaman na tumusok kay Nus Gallia pero nakontrol ito ng god. Pero nang itatanim na sana ni Nus Gallia ang mga buto niya sa sinapupunan ni Leno ay biglang dumating si Anos na nagpalabas ng apoy, saka dinukot ang puso ng god at tuluyan na itong pinaglaho. At dahil sa nangyari ay nakuha na talaga ni Anos ang tiwala ni Leno, pero dahil na-reincarnate lang ang mga god ay pinabantayan pa rin ng bida si Leno kay Shin. Pagkatapos ay nagpunta sila Hero Canon sa Demon Castle para pumayag sa pakikipagkasundo ng Demon King para sa kapayapaan ng lahat ng mga nilalang. Kaya inalay ng bida ang sariling buhay para magkaroon ng isang malakas na spell na siyang naging barrier sa mga teritoryo ng iba't ibang mga nilalang. Sinamahan ni Shin si Leno hanggang sa makauwi ito, subalit meron daw bad news sabi ng mga fairy dahil may mga halimaw na lobo, pero agad itong pinagpapaslang ni Shin. At nang may halimaw din sa likod ni Leno ay may nagligtas sa kanya, na nakita nilang si Anos pala na na-reincarnate. Sa present naman ay sinalubong si Anos ng mga alagad niya at maging ng magkapatid na chicks. Dumating din sila Misa at Lay na magkasama, na inaasar ng mga kasama na nagde-date daw. Pagpasok sa Demon Academy ay minamaliit pa rin si Anos ng ibang mga demon na hindi nakakakilala sa kanya. Saka naman ipinakilala ng sensei nila ang bagong mga exchange student mula sa Hero Academy na sila Bianca at Zeshia. Hindi ito nagustuhan ng ibang demon pero giit ni Mano Sensei na si Jego lang daw ang may kagagawa ng huling kaguluhan. Umupo sa tabi ng bida ang dalawang bagong kaklase, saka ipinakilala ang bago nilang sensei na si Eldmed. Nalingid sa kaalaman nilang sumapi sa kanya ang kaluluwa ng god na si Nus Gallia na dating pinaslang ni Anos. Nagsimulang magturo si Eldmed tungkol sa tunay na Demon King na si Anos Voldegard daw na nakaupo ngayon sa klase nila pero hindi ito matanggap ng mga pure blood demon dahil isa lang daw hybrid si Anos. Kaya isiniwalat ni Eldmed na alam niya ang katotohanan dahil siya daw si God Nus Gallia saka sinakal niya ang mga pangahas na pure blood demon. Tapos nagbabala si Nus Gallia na ipinanganak na daw ang Child of God na tatapos sa Demon King. At dahil ayaw pakawala ni Nus Gallia ang mga demon ay pinalabas ni Anos ang sword niya, pero malakas ang loob ng God na hindi siya papaslangin ng bida dahil masisira daw ang balanse ng mundo. Pero sinaksak pa rin siya ng bida hanggang sa masawi. At agad na ni-revive sa kanilimitahan ang kapangyarihan sa 10%. Tapos inutusan na ito ng bida na magpatuloy sa trabaho bilang sensei nila. Kaya naman nagtataka ang mga kasamahan ni Anos kung paano naaatim ni Nus Gallia na magturo sa klase nila gayong kanina lang ay pinaslang siya ng bida. Pero naisip din nilang iba kasi mag-isip ang mga gods kumpara sa mga tao. Pagkatapos ay napagpasyahan ng bida na hanapin kung sino ang Child of God na tinutukoy ni Nus Gallia. Tinawagan nila Ledriano si Bianca para ibalita ang natuklasan nilang mapaminsalang mahika na naiwanan daw ni Jurga. Pagsapit ng hapon ay nagkita sila Lay at Misa na pareho daw walang napala sa paghahanap. At habang naglalandian ang dalawa ay nagpakita naman si Gerard dahil ipinadala daw ito ng tatay ni Misa. Kinagabihan ay ipinaalam ni Anos sa mga kasama na nais niyang magkaroon ng malaking okasyon kung saan nais niyang magkaisa ang mga demon na hybrid at mga pure blood. Nang biglang tawagan ni Sasha ang bida dahil may umatake daw kay Revest, at giit ni Revest na nakidnap daw si Mano Sensei subalit makikita naman nila ang lokasyon nito dahil nagamitan niya ito ng magic. Nag-teleport si Anos nang makita niya si Melheis na sinubukan niyang gamutin pero pinipigilan siya ng isa sa 4 Evil Royals na si Zyke na alagad daw ni Eldmed. Samantala dinala ni Gerard sila Lay sa kinaroroonan ng kalahati ng magic sword, na agad na kinuha ni Gerard saka inatake si Misa. Nakita naman nila Bianca at Zeshia sila Ledriano na naging asol ang mga balat dahil sa nakalaban. Nang magpakita sa kanila si Zabro na isa rin daw sa 4 Evil Royals. Maging kila Sasha at Misha naman ay nagpakilala si Rinka na isa ring tauhan ni Eldmed, at lahat pala ito ay nakikita ni Anos sa isang screen. At kahit na kayang paslangin ng bida si Zyke ay pumayag siya sa laro na gusto ng kalaban, kung saan kailangang hulaan ng bida kung sino ang tinutukoy ni Eldmed na Child of God. At kung sino ang matatalo ay hindi makakagamit ng magic sa loob ng 5 segundo na maaaring samantalahin ni Zyke para paslangin ang bida. Kaya nagkaroon sila ng isang kontrata gamit ang magic bago magsimula ang laro. Ngunit sa kabila ng kontrata na ginawa nila ay tinraidor pa rin siya ni Zyke, dahil may mga kasama pala itong nagtatago na nagpalabas ng mga magic barriers. Kaya binasag na ng bida ang kontrata. Saka sila sumugod at pinaslang si Melheis subalit pagtingin ni Zyke ay naubos kaagad ni Anos ang mga kasama.
Dahil hindi lang umaasa sa magic power si Anos kundi pati sa physical power niya. Saka naman nagpakita si Melhais dahil isang ilusyon lang pala ang napaslang ni Zyke. Hindi makapaniwala si Zyke dahil pinapaglaruan lang pala siya ni Anos, kaya sinubukan itong tumakas subalit ginawa siyang maamong kwago ng bida. Samantala isiniwalat ni Gerard na si Misa daw ang anak ni Great Mother Spirit Leno na tinutukoy nilang Child of God kaya nais niyang kunin ang life source nito. Naglaban sila Gerard at Lei, at dahil may magic shield si Gerard ay si Lei ang nasaktan sa pag-atake nito. Kaya sinubukan ni Lei na basagin ang isang kristal sa shield pero nabasag ang isa sa 7 life source niya. Sinabi ni Gerard na kapag binasag ang kristal sa shield ay mababasag ang life source ng gumawa nito, pero binasag pa rin ni Lei ang natitirang 3 dahil 7 naman ang life source niya. Saka nakita ni Gerard na may 3 pang natirang life source si Lei saka siya nito pinaslang. Si Zabro naman na kinakaharap nila Bianca ay nagpalabas ng mga zombie. Hinabon ng mga ito sila Bianca at Zeshia kaya nagbalak silang basagin ang violet na kristal para mapigilan ang mga zombie pero napakarami talaga ng mga ito. Dahil dito ay na-corner sila ni Zabro, saka nagpakawala ng kapangyarihan na nanghihigop ng magic power ng 2 dalaga. Ngunit di kalaunan ay nagawa ng 2 na makawala sa kapangyarihan ni Zabro, pagkatapos ay nagpalabas si Bianca ng malakas na light magic na tumapos sa kalaban. Tapos gumamit ng kapangyarihan si Bianca para maibalik sa dati ang mga tao na ginawang zombie. Samantala si Rinka naman ay nilabas ang espada at agad na gumamit ng kapangyarihan para atakihin si Sasha. Kinulong ni Misha ng yelo si Rinka tapos nagpalabas ng 2 Geo Grace Cannon si Sasha sa katinera ang kalaban. Subalit nagawa ni Rinka na makaligtas sa napakalakas na atake. Saka sumugod sa 2 at nagawang mapabagsak si Sasha. Kaya tinali siya ni Misha gamit ang ice magic, subalit agad itong nakawala at napabagsak din si Misha. At nang tatapusin na ni Rinka si Misha ay nagawa nitong mabasag ang sword, tapos lumikha siya ng replika ng Demon Castle na nagbibigay sa kanya ng malakas na kapangyarihan. Kaya nagawa ni Misha na makulong si Rinka sa kapangyarihan nitong yelo. Matapos ang labanan ay napagpasyahan nila Anos na ipamalita sa mga tao ang katotohanan sa nalalapit na pagtitipon na si Anos Voldegord ay ang tunay na Demon King. Giit ni Melhais na pinapasabi daw ng kanang kamay ni Anos na si Shin na naghihintay daw ito sa spirit realm. Saka ibinigay ni Lei ang kalahati ng espada na nakuha niya sa kalaban. Kaya binuo ito ni Anos, at naging espada na pagmamay-ari daw ni Shin. Matagal na daw itong naisabihin ni Melhais subalit hindi niya makita si Anos, dahil giit ng bida na gumagawa daw siya ng underground city para maging tirahan ng 10,000 Zeshia clones. At dahil sa mga nalaman ay nais ni Anos na magpunta sa spirit realm para makipagkita kay Shin. Kaya dinala sila lahat ni Anos sa gubat gamit ang teleportation magic, pero kasama din si Eldmed na tumatayong sensei nila kahit na isang kalaban. Dahil giit ni Eldmed na kasali daw sa kanilang expedition exam ang paghahanap sa lagusan ng spirit realm. Naghiwa-hiwalay ang grupo nang makita nila ang isang babae na gugulpihin sana ng mga matatanda kaya lumabas si Anos, dahil nakita niyang isang spirit ang babaeng nakatalukbong. Kaya pinatalsik ng bida ang mga manyak sa pader. Ang babae ay may pangalang Rina, na tinanong ng bida kung matutulungan sila nitong hanapin ang lagusan patungong spirit realm pero giit ni Rina na nawala daw ang alaala niya. Subalit sa tulong pa rin ng instinct ni Rina ay sinabi niyang lalabas lang daw ang lagusan papuntang spirit realm kung may magaganap na eclipse, ngunit nakatakdang 9 na araw pa raw bago maganap ang eclipse, pero dahil hindi na makapaghintay si Anos ay pinakilos niya ang buwan para agad na magkaroon ng eclipse. Kaya nagkaroon ng fog at nagpakita sa kanila ang mga fairy. At tagumpay silang nakarating sa mahiwagang kagubatan. Habang naglalakad ay napansin ng mga fairy na si Rina daw ay kamukha ni Great Mother Spirit Leno, subalit dagdag ng mga fairy na matagal na daw itong namatay. Naalala naman ni Misa ang sinabi ni Gerard na nanay niya daw ang Great Mother Spirit. At napatunayan ni Misa na totoo ito dahil giit ng mga fairy na kaamoy daw niya ang Great Mother Spirit. Subalit nang tanungin ni Misa kung sino ang tatay niya ay tumakbo ang mga fairy dahil bawal daw nilang sabihin. Pagkatapos ay nakita nila ang napakalaking puno saka pumasok sa gate. At sa loob ay nakita nila ang 3 hari na siyang dating kalaban ng Demon King. Nang biglang tumunog ang bell saka nawala ang pintuan, saka nagpakita ang espiritu ng puno na si Enunian na nais daw silang turuan ng kasaysayan ng mga spirits. Dahil hanggat hindi daw sila nakakapasa ay hindi sila makakalabas ng spirit realm. Dagdag pa nito na kung sino din daw ang makakapasa ay pahihintulutang makita ang Spirit King. Pagkaalis ni Enunian ay nakipagpastahan naman si Anos kay Delo na kapag nagawa daw makapasa ng buong grupo ng bida ay sasabihin ni Delo kung sino ang master nila. Subalit kung hindi nila magagawang makapasa ay kukunin daw ni Delo ang life source ni Anos.
Nagkasundo ang dalawa kaya gumawa sila ng kontrata. At para manalo sa pastahan si Anos ay tinulungan niya si Rina na maibalik ang alaala nito, subalit ang Spirit King lang ang dumagdag sa alaala niya. Kaya nagpunta sila sa gubat ng mga libro, at dito ay sabay-sabay na binasa ni Anos ang napakaraming mga libro na sa loob lang ng ilang segundo ay natapos niya na lahat. Dito rin nakita ng bida ang napilis na pahina ng isang libro na pinaghihinalaan niyang may kinalaman daw kay Rina. Tapos lahat sila ay pinilit na magbasa hanggang sa makakaya. Dumating ang araw ng pagsusulit na may palugit na 1 oras kaya seryoso ang lahat. Subalit napansin ng bida na parang kakaiba ang tanong kaya naisip niyang minanipula ito ni Delo para hindi sila makapasa. Kaya tinignan ni Anos kung ganun din ang test paper ng kasama pero sinumbong siya ni Delo kay Enyunyen na nangongopya. Ngunit hindi pinarusahan ng puno si Anos dahil tapos na pala siya sa pagsusulit. Hirap na hirap ang mga kasama sa pagsusulit kaya gumamit na ng mahika si Anos. Natapos na ang oras ng pagsusulit kaya isa-isa nang sinabi ni Enyunyen ang mga score nila at nalamang hindi nakapasa ang 3 hari. Tapos sinabi ng puno na nakakuha ng 100 scores ang buong grupo ni Anos kaya hindi makapaniwala si Delo. Kaya tinignan ni Delo ang mga sagot nila subalit nalaman niyang mali-mali ang sagot ng grupo nila Anos, pero pinaburan pa rin sila ni Enyunyen. Dahil pala sa mahika ni Anos na ipinatong sa lugar na kinaroroonan nila. At dahil nanalo sa pastahan si Anos ay nakumpirma niya kay Delo na ang master ng 3 hari ay ang Spirit King. Saka dahil nasa ilalim ng powers ni Anos si Enyunyen ay pinayagan silang lahat na magpatuloy sa susunod na pagsusulit.